Yun. Ready na ba kayo ha? Ready Magpapasko na. Anong petsa na ngayon? Asais na. Asais, Oo, first magpapasko week na. of December. Oo, naka-prepare na ba ang inyong mga pang Noche Buena na 500 Hindi pesos? ko ma- Oy, speaking of Noche Buena, 500. Yan. Announce mo. Si Pangulong Marcos, di ba, meron siyang 500 pa Noche Buena. Dinagdagan natin yan. Ay, Pag manonood kayo sa live ng Banat Bay, merong pa Noche Buena araw-araw. Uy, yun, tatlong win na rin. Isang buwan ko nang ginagawa yan. So, Ay. nauna pa nga ako kay Marcos eh. Si Marcos, kayong bumili ng 500 nyo. Sa sige, akin, sige. ako mismo nagbibigay. Ng unang tatlo makakasagot ng tama. Makaabang nga doon. 500. Gcash Per person. each. Mas galante ka kahit, kahit kay ano ha. Alam mo kung bakit? Tulad ko kasi si Pastor, walang korupsyon. Yun. Pag wala talagang korupsyon, kaya mo mamigay. Ang taray. Pero pag may mapasok mo korupsyon, Paano magkakakorupsyon sa'yo? Oh. Yung pera mo sa'yo lang naman yun. kahit na hindi ko kinukurap, di ba? Yun. Hindi mo kurap yung pera mo. Sarili mong pera, kinukurap mo. Teka, meron yata nagbibigay sa'yo. Parang binibigyan ka ni Jay Guevara. Walang pera yan. Ganun talaga. Kailangan magtulungan. Ano? Siyempre, kung 500 yung budget, dapat dagdagan niya. Kulang yan eh. Oo. Kasi napag-usapan nga namin yan, yung 1,000 actually mahirap na eh. Mahirap na 1,000 dagdagan partner, eh. pag 2 tao lang yun. Kulang Diba? pa. Oo. Mahirap Pero eh. alam mo, in fairness, okay naman eh, yung 500. Ay. Totoo kung iisipin mo, kakasya naman yung 500 spaghetti, hotdog, tapos isang lechong manok siguro. O ganyan, di ba? Ang pinupunto kasi ng tao dito, winawalang niya yung pera natin. Yan. Tapos sasabihan nyo kaming magtipid. Di ba? Para kuwari, ikaw ay magulang. Kunwari, mahirap ang pamilya mo, yung nanay mo naglalaba lang, yung tatay mo nagkakalakal lang. Tapos sabihin sa'yo, oy, magtipid ka. 500 lang ang ating Noche Buena. Okay lang. Pero kung yung nanay mo, panayang sugal. Yan. Ang nanay mo, bumibili ng Dior. Oh. Bumibili ng Louis Vuitton. Oy. Hermet. At saka Luobi. Pagka bumibili ng ganon, tapos sasabihin sa'yo, hoy, magtipid ka, 500 lang Noche Buena mo. Medyo masakit yun. Panlalait yun. Trip yun. So ganon na nangyari sa gobyerno. Ninanakaw nila bilyon-bilyon, napakaraming insertion. Tapos tayo tinitipid. Sasabihin 500 lang. Tama. Yun, doon nasaktan ng mga Pilipino. Napakalaking insulto doon. Kasi December na nga lang, magkakaroon ng ganun ka-special na pagkain, tapos pipigilan mo pa. Titipirin mo pa. Sakit sa dibdib talaga. Pero may sinabi naman si spokesperson Claire sabi? Castro. Ang sinabi niya, mali ang pagkakaintindi nyo. Bakit? Ano daw? Bakit? Ano paliwanag Mali niya? ang pagkakaintindi nyo. Ang pagkakasabi namin, option lang daw yung 500. Mali ang pagkakasabi nila. Hindi yung Ayun na nga, pagkakaintindi parang namin. lumalabas nga, Coach Oli, kasalanan pa natin na tayo na nga yung minamaliit. Noong nasukol sila, sinisisi pa nila sa taong bayan na parang, oy, kasalanan nyo, hindi kayo nakakaintindi. Ang ibig namin sabihin, kung 500 lang ang pera mo, pero hindi, ito yung dapat sa hindi eh. Mali eh. Pero dapat kasi ako mas maganda siguro kung ako ang nasa gobyerno, magbigay sila ng yung saktong presyo para sa Noche Buena. For example, 3,000. Maganda na yan. Marami nang mabibili. Kaya lang, hindi naman lahat may 3,000. Kasi hindi ka naman magbibigay ng pera panghanda eh. Yes. Kumbaga, nagbibigay ka lang ng suggestion. Idea. So ngayon, may kaya ng 3,000, 2,000, 1,000. Magkano pera mo? 500 pesos. Sa 500, ito yung options mo. Yan. Di magbibigay ka ng menu para sa 500 pesos. Kaya lang hindi eh. Pinangunahan nila kagad eh. Di ba? Sinabi nila na, hindi, 500, okay na yan. Na parang lumalabas, teka, kawawa naman kami. Kayo, pa-party-party kayo. Nag-gift giving ngayon dyan sa Malacanang. Tapos, kami dito kami mga Pilipino, ganun lang. Pero diskarte naman daw kasi ang sinasabi ng iba, manghingi na lang daw sa kapitbahay ng mga spaghetti. Kapal na mukha. Umasya yung 500. Yung pakapalan ng mukha. Parang tuturuan pa tayong magnakaw eh. parang ganun Hoy, eh. mangupit ka na lang dyan sa kapitbahay. Tsaka tayo pa yung hindi daw makaintindi. Ano masama eh. Ginagawa mo na naman kaming tanga. Grabe. No? Pero in reality mahirap talaga intindihin si Auntie Claire. Ang hirap talaga. Ang gulo-gulo. Akala ko mahirap yung 500. Mas madali actually yung 500. Kasi intindihin si Auntie Claire. Mapakahirap intindihin ng tao na yan. Wala, parang si na rin yan eh.
Marami kasing pagkatao si Auntie Claire eh. Diba? Pansinin nyo minsan, ngayon iba sasabihin, bukas iba naman. Iba-iba ng pagkatao si Auntie Claire. Ganun talaga pag sinungaling. Walang yung ipaiba-iba ang kwento. Di consistent. Tumodo siya. Oo, ICI, Sandro Marcos, merong statement si Pangulong Marcos nung nakaraan lang. Sabi niya, ang cancer daw, ang corruption daw sa Pilipinas ay parang cancer. Ayan. At ito daw ay kung ooperahan mo, talagang napakahirap at duduguin ka. Tama. Pero pag natanggal yung cancer, magiging maayos naman daw yung Pilipinas. Ba't di pa siya umalis dyan sa Malacanang? Actually, si Bongbong naman ang parang asukal. Uy, Asukal, Cause ng cancer. Yan ang cause ng cancer eh. Pagkain ng cancer yun, sugar eh. O siya dapat ang mawala. Ayun. Para mawala yung cancer. Ayun. Tama, mali. Diba? Tulad niya ang corruption sa cancer alam naman natin na ang problema ng Pilipinas pagdating sa corruption since 2022 hanggang 2025 and going to 2026 sinasabi ng mga insertions nila pinapakita silang tatlong pamilya. Bali ka dyan. Actually, nagsimula yan 1966 pa ata. Grabe, ang tagal na nun Oo. Nabuta niya na yun eh. Oo, sa tatay pa lang. Naikwento sa akin. Sa tatay pa lang. Oo. Pero imagine ninyo to. Ito mga Pilipino, imagine ninyo. Isipin ninyo, ang Marcos ay hindi pinanganak sa Pilipinas, sa Malaysia. Sigurado mayaman tayo ngayon. Yung Malaysia kawawa. Kasi ang talaga nagbigay ng problema sa atin, Marcos, simula sa tatay. Yes. Diba? Sila talaga ang malas. Ayun na talaga eh. May punto. Naabutan talaga ni Coach Oli. Alam na natin yan eh. Yung history. Medyo hindi lang halata sa itsura, pero abot na abot. Pero speaking of cancer ng lipunan, di ba, yung pagnanakaw, yan talaga yung cancer ng lipunan. Yan yung pumapatay sa lahat ng bayan, hindi lang talaga sa Pilipinas. Speaking of cancer, ang tigas ng mukha nung nakakapagsalita pa siya ng ganyan. Talagang, ito, manifestation ito ng wala talaga sa matinong isip. O pagka mga addict, ganito talaga, hindi natin sinasabing addict siya. Hindi, sabi naman ng kapatid niya. Kapatid niya may sabi. Pero dito makikita mo talaga yung manifestation sa kanya, yung klase ng pag-iisip niya. Minsan hindi talaga alam ng addict na may mali talaga sa kanya. At katulad yan, yung nasa video na yan, di ba? Diyan pa lang, talaga mapapatunayan mo na may diferensya siya sa pag-iisip ayon sa kapatid niya. Kasi biruin mo, sinabi niya dyan, yung about dun sa bridge na yon. Tapos, kinabukasan, nagpapatulong sa media. Labanan daw ang fake news. Siya yung nagpe-fake news. Alam mo, ang dami mo nang ginawang ka-fake newsan. Yung sinabi mo dati na walang mga baril yung pumuntang pulis sa KOJC. Yung ay sa ICC. Diba? Yung sa flood control. So, ang dami mong ka-fake newsan na ginawa na nagmula, galing talaga sa bibig mo. Tapos ngayon, ikaw lalaban sa ka-fake newsan. At ang hiningian mo pa ng tulong, yung media na isa din sa katulong mo sa pag-fake news. Correct. Actually, ang niya dyan, yaan ay pag-amin na siya ay magnanakaw. Inamin niya sa media, dapat alam na rin ito ng media, hindi nyo na maitatanggi. Kasi pati isipin mo, tulay, nanakawin mo. Talagang malupit yan. Ako sa totoo lang, hindi na ako mabibigla. Baka, kasi ito parang imposible. Hindi mo maisip, aakuin ba ni BBM? Davao yan. Hindi mo maisip eh. Pero kung titingnan mo, hindi ako magugulat. Baka mamaya, pati si Sara akuin niyang anak niya. Kasi lahat ng nakawin na ito. Basta po pwede yung yung lalabas siyang mabuti sa optics, yung magandang imahe niya, nanakawin yan. Yung halaman- ang ganda ng imahe ni Sara. Yung halaman namin nun sa labas ng bahay namin nawawala, pwede ko ba ibintag sa kanya? Pero hindi lahat ninanakaw niya. Hindi niya lahat inaangkin. Si FLM, hindi niya inangkin eh. Oo, tinatanggi niya tinatanggi niya ng pinsan yun eh. Yung Nagalit si vlogger. Jojo de Guzman. Yung vlogger na natanggalan ng lisensya. Grabe yan. Grabe ang story nun ngayon. Hindi kaya Daming kumita dyan na hindi kaya vlogger. mga partner hindi kaya sumasanib kay Marcos Jr. yung tatay niya? Doon nakakausap niya yon. Hindi kaya sumasanib. Lang yun. Epekto na siguro. Hindi kaya ng sumasanib sa sarili niya kaya paiba-iba siya ng salita. Hallucination na yun. Epekto na ng epekto na ng droga, sobrang paggamit yung mga. Ayun yan sa kapatid niya. Grabe yung yung tadhana sa kanya. Kasi siya nagsabi ng mahiya naman kayo,
Oh, pero bago yan, yung sinabi niya muna may 5,500 flood control. Tapos binaha. Tapos mahiya naman kayo. Tapos nagbuo siya ng ICI. Tapos etong ICI ngayon, lumalabas ang baho. Walang direksyon. Nag-resign. 2 na nag-resign. So makikita mo talaga na lahat ng ginagawa niya, palpak. Pati nga may mga utang pa, mantakin mo. 'Di ba? Tapos nabubuking ngayon na wala naman palang suportang nanggagaling sa kanya. Oo. So kita mo talaga yung pattern from the very beginning. Basta lang siya nagsasalita ng walang Basihan. action. Kaya tuloy ang nangyayari, disaster para sa sa kanya. Bakit Tsaka- walang budget yung ICI? Yung trolls niya meron eh. Yung mga vloggers niya ha? Nawala daw eh. Mahirap Coach Oli na magkaroon ng budget ang ICI. Kasi baka mamaya papunta sa kanya yung ebidensya. O di mas mabuti na kumbaga, bigyan mo ng sasakyan na walang gasolina at least hindi aandar yan, nandiyan lang yan. Yung kaya paulit-ulit natin sinasabi sa mga naniniwala kay Marcos na kung ang mga Duterte nga hinudas, kayo pa kaya? Kaya wag kayong kasi ano lang talaga yan, lahat ng naniniwala ngayon kay Marcos, puppet niya lang yan eh. Ayan lang yung nakapront doon sa nakapront doon sa issue na para lumihis sa kanya. Yun yung tingnan nyo, yung nagkakaroon ng bookingan dati sa inilabas ni Pangulong Duterte mapatungkol sa BICAM na may blanco. Sino ginawa niyang doon? Pain, no? Nang pain doon. 'Di ba yung mga tauhan na kesyo mali daw yung mga gumawa daw noon. Tapos mga congress din ang naging puppet niya noon. Ngayon dito sa nangyaring korupsyon na siya rin mismo nagdeklara na iimbestigahan niya. Ang ginawa niya naman puppet dito, yan yung ICI. Yung puppet niya dyan ngayon para lumihis sa kanya. At yung sa mga vlogger naman, si Martin Romualdez naman ang nagpupundo doon eh. Di umano. Di umano. At Hindi, pero alam mo, tama. Minsan may utak din pala ito. Meron. No? Oh, Hindi, kasi from the very beginning, from E.S. Rodriguez, di ba? Mantakin mo, kasama mo from 6 years na dinidefend ka. Tapos, gayon, kay Torre. Yun ang isa sa pinakamalupit na tayo, hindi tayo pabor kay Torre, pero grabe ang ginawa ni Torre para sa kanya. Tapos hinudas niya, di ba? Tapos eto na naman yung ICI nga na parang ginamit lang sila Magalong. Meron pa, may Bersamin pa. Oh, si Bersamin din. Oo, meron Tama, pa kaya yung- nga may tama ito eh. Kaya pag asusunod dyan, isang buwan o isang linggo nating pagtatawanan pag nilaglag niya si Claire. Yan kasi darating at darating. hindi si Ante Claire kasi kay Lisa yan eh. Si Lisa Miskin na, isa dyan pa yun. Meron pa siyang isang ilalaglag dyan Pero na sa marami tingin pa siyang ko. ilalaglag dyan. Si ang matindi niya ilalaglag dyan si Romualdez. Punta na ron. Oo, papunta na rin eh. Kasi lahat pati yung nagtatanggol sa kanya, kaya niyang ganunin eh. Paano tong kakampi niya? Natahimik lang ngayon. Hindi natin Pero alam ako, kung meron nasaan. akong ibang prediction Uy, dyan. yan ah. Sa tingin ko magiging baligtad. Si Romualdez sa maglalaglag. Kasi Yun sa, din ang sa totoo yun lang, hindi, wag ka nakikigaya ng idea. Oo. Isang Gusto dali lang niya yun yun eh. eh. Idea ko muna yun eh. Sorry. Hindi. Kasi nga, ito si Romualdez, mautak to eh. Tandaan nyo, itong kinuhang campaign manager ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, politically, mautak siya. Diba? Kaya, si Marcos, sa tingin ko, sumusunod nga lang yan eh. Kay Romualdez eh. Pero baka unahan. Malay mo, Romualdez, unahan mo. Nako, delikado. Oy, natatandaan Baka ninyo maunahan siya. noong nawala si Zaldico, yan din ang sinasabi natin na, oy, Zaldico, delicates ka. Kasi matindi tong mga kasapakat mo rito. Ngayon, sa nakikita natin, ilalaglag ka. Oy, Delikado, totoo nga. no? Oo. Ayun na nga. Oy, buti, nakilig din to. Hindi man siguro sa atin, baka dito kay Jay Ibarra nakinig. Sana Pero makinig. at least nilabas niya ngayon yung mga, niya. Walang ibang credible. Sabi kasi nila walang credibility ito eh. O maaring wala siyang kaluluwa, wala siyang paninindigan dahil mga magnanakaw itong mga to. O pero sa lahat ng mga nag-aakusa sa administrasyon, si Zaldico yung pinaka-credible. Nasa loob siya eh. Kasi nasa loob mismo siya eh. First-hand experience. Oo. Hindi ba siya mismo ang nakakita ng corruption, mismo ang gumawa. Kaya nga may nakita akong isang post sa social media. Isang abogado to si Lavinia. Sabi niya, hindi ganun katalino si Zaldico
para pamunuan itong sistematikong pagnanakaw na ito sa gobyerno. He's not that bright. Ganon din sinasabi ni Banat ba eh. Party list lang ito eh. Paanong siyang magkakaroon ng monopoly sa pondo ng taong bayan? So, napaka-imposible ng isang party list representative magkakaroon ng ganong kalakas na impluensya. Yes. So, sigurado na may mas matataas dito. So lahat na, ng ginawa ni Saldico, siyempre, may basbas ni Martin Romualdez. Itong ginagawa rin ni Martin Romualdez, may basbas din ni Pangulong Bongbong Marcos. So, Nami-miss ko lang siya. Ang tagal mo na, 1 linggo ka. Oy, magpakita ka Ayun na nga. naman. Feeling Ng mga ko, i-vlog namin, ha? feeling ko, Oo. Coach Oli, Nagkalagayan na dito, eh. si MR ngayon, Oo. hindi si Marlon Roseto yun, ha? Oo. Si Martin Martin Romualdez. Matino yun. Mabait Matino yun. yun. I-post natin yun. Si Martin Romualdez, palagay ko, ano na siya, Naka-standby lang. tinitingnan niya na kung anong galaw. Iisip na, no? Nung mga nasa taas. Yes. Kasi, pagka ano talaga kayo, pag mga kriminal kayo, wala Paunahan kayong ng tiwala sa isa't isa eh. pakiramdaman. Ako nga ito, hindi criminal to. Wala akong tiwala dito eh. Criminal ba yan? Hindi naman Oo. criminal yun. Kung halimbawa ako si Martin Romualdez, nakikita ko na yung takbo ng teka, mukhang Papakiramdaman na yan. pakiramdaman na Parang to. yung daliri ni Martin Romualdez nasa gatilyo na eh. Ibubutok na lang. Uunahan niya pagka medyo Pero napapasok. Siyempre, ito. ikaw ba papayag ka? Siyempre hindi. Na naghati tayo eh. Tapos ako lang i-DDM Tapos ako lang i-DDM mo. Ano ka, Siyempre, hello? diba? Pero ako na naginip ako eh. Ano yan? Kasi yan, what? kahapon, 'di ba, nag-resign na yung bagman ni Marcos Jr. Si yan? Cadiz. Si Cadiz. Oo. Nag-resign na. Cadiz. Si Cadiz, yung tinuturo ni Saldico na bagman ni Marcos. bukas sa Makalawa niyan, ibabalita na sa ibang bansa na rin yan. Kagaya ni Yan Bunuan. ba yung try-give? Yan. Yan yung try-give. So, nanaginip ako na etong si Bunuan ay Resign? nag-resign. Nag-resign? Hindi na tinanggal? Nag-resign. Palagay ko, katulad nung kay ES Bersamin yan, eh. Oo. Pinag-resign Tapos, i-deny na naman. or in-announce lang sa media, pero Nga, Coach, wala pa pero- namang resignation Pero letter. kung ako, may skandalong ganun at naniniwala sila na itong mga USEC na to ang nagkamal ng bilyon-bilyon. Kasi yun yung pinalalabas nilang istorya eh. Hindi ko to pagre-resignin, Oo, tama. tatanggalin ko to. Yes. Isususpend ko ito, papakita ko sa to, sususpend ko, Cancel tapos yung passport. i-hold ko to. Hold departure area, hindi to hold departure order, hindi to makakalabas. Ganun ang gagawin ko. So sa Pero tingin para mo, mag-resign. Boss D, parang pinagre-resign nila o tinatanggal para makalayas, ganun. At yan Parang nga, ganun ang lumalabas eh. at yan nga yung sinasabi kong panaginip ko na inuutos yan ni Romualdez. Ayun. Para makabuelo na siya. Yung si Bunuan, yung pag-alis ni Bunuan, kung maaalala nyo, sinabi ni Saldico na ang nagpaalis sa kanya, ang ayaw magpabalik sa kanya sa Pilipinas ay si Martin Romualdez, di ba? So kung iisipin nyo, parang ganun din ang mangyayari kay Bunuan at kay Jojo Cadiz. Cadiz, oo. Ito si Cadiz, kasabwat to ni Bongbong. Kasi, Siya bagman eh. at saka totoo, kasi kakilala niya na Ilocos Norte, taga Ilocos Norte, maraming proyekto sa Ilocos Alam Norte. ko parang Abra. Tapos, ito ay nasa staff niya na nung senador pa siya. So, malaki na pinagsamahan nila. Oo. May kikwento ko. Ano Oy, yun? sige. Okay? Okay. Meron kasing isang tao na late dumating. Ay, oo. Palagi, no? Tapos, nagpapadahan-dahan siya. oo. Hindi, ito kwento ko. Ako sa tingin ko talaga si Romualdez ang mastermind. Kasi 'di ba naalala nyo, kami ni Mocha noon, nagpupunta kami sa bahay ni Marcos noon, ha. Pagpunta namin doon, ang bumibida Yung asawa eh. yung asawa. Si Marcos walang parang ayoko namang sabihing Tanga. Oo. hindi, wag namang ganun. Lulong sa Nasa happy place. pagtulog. Sabihin yung Wala sa ulirat. Oo, wala sa ulirat. Siguro sa haba ng tulog niya, paggising niya, haharapin niya kami. Gusto niya matulog ulit. Parang nakakausap ka na ng bagong gising na tao. Oo. Parang yung utak wala wisyo. pa sa wisyo. Wala Parang na. ganon. Parang ikaw, pag hindi ka pa Oo, nagkakape. pag di pa ako nagkakape, high blood, ganon, di ba? So, parang ganon si Marcos. Kaya feeling ko talaga, si Romualdez ang lahat na to eh. Si Marcos yung tipong tuturuan mo lang. Oh, eto, ganito gawin mo, I-approve ganito. mo lang, Oo, i-approve ganyan. mo lang. Approve mo lang to, ayusin mo to. Eh syempre, pag ikaw naman, lulong din.
Si Romualdez, lulong din yan eh. Sa kapangyarihan. Diba? Lulong sa kapangyarihan, lulong sa kanyang, ako ang ano dito, ang hari. Ganon. So, alam mo yon, medyo pinipitik-pitik niya si Marcos na kaya ko to, kaya kong gawin to. Pero dagdagan ko yan ha, dagdagan ko lang. Inaano niya, ina-acknowledge mo yung sinasabi ni ni Toby Chanco na si Romualdez at saka si Zaldico talaga to. Hindi, si Romualdez talaga. Oo. Zaldico and Marcos, talagang ginagamit lang niya. Okay. Pero, it doesn't mean hindi sila masama, Nagkataon lang si Marcos, Weak talaga. weak, tapos, umu-okay din siya. Sige, gawin natin yan. Kailangan natin yan. Yun. At Ako ano? naniniwala ako dyan. Okay? Pero dagdagan ko. Kasi posible ang nagmamanipula kay Bongbong yung mga nakapaligid. Pero hindi po pwedeng hindi kasama si Sandro sa arkitekto. Kasi sila yung tinaguri ang pork barrel kings eh. Diba? So, malaki ang sabwatan. Kung hindi man si Bongbong, si Sandro, sila yung malaki ang insertions. Bukod sa insertion, may nabalitaan pa tayo yung allocables. Ayun pa, yung sa... Pero pabatiin muna natin yung bagong dating. Sorry kasi kasalanan ni Marcos lahat Sisi agad eh. Naklakot ako Alam niyo simula kailangan nila hanggang bakor. May nakakarinig Karakol, lahat may karakol. Sorry, late ako Ano daw? Karakol. Karakol. Nakakarinig na Ayun, linawin mo kasi iba dating sa labas eh. No? karakol. Alam mo yung Sa kalsada. parang gano'n. Lalo puro santo. Gano'n. Okay. Sorry, late na. Ano po, pastor Pakiayos kasi yung subtitle medyo. Nakamukha naman malinaw ba? At ayun nga, idagdag ko lang doon, yung sinasabi ni Bay, sinabi din yan ni Amy Marcos bago mag-alalan na ang nagko-control ng desisyon ng lahat ay si Lisa at si Romualdez. Tsaka sinabi rin ni VP Sara yan. At sinabi rin ni BP Sara yan. Oo. At sinabi din ni Amy Marcos na maaga pa lang, bata pa lang, bulok na si Sandro. Ayun. So yung sinasabi ni Coach Choli, maaaring pwede din yun talaga. Sinabi ni merong bago si Master Judea, sinabi ni VP Sara, Oo. noong kampanya, nasa aeroplano sila ni Martin Romualdez, wala daw budget. Ayun. Ayun, sabi ni Martin Romualdez sa kanya, pag nanalo tayo, babawi ako. Yun pa. Babawi tayo. So mukhang maganda Oo. yung sinasabi ni Banat. Go. Yung bawi pala, babawiin sa kaban ng taong bayan. Oh, yun din ang At ako, sinabi ni nagulat Inday. ako kay Sandro Marcos kasi hindi ko inaasahan na siya pala yung number 1 na may pinakamalaking pondo na nakuha. Batang-bata pa Ang liit-liit ng population allocables nila. to, Oo, yun nga. Ang liit-liit na population nila tapos sila yung pinakamalaking budget. Doon pa lang may mali na And same thing kay Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, lahat ng mga constituents, alos karamihan, hindi naman lahat, nagre-reklamo sa kalsada. So, ibig sabihin, saan napunta yung napakalaking Hindi, pera tsaka na now, nakukuha? it makes sense Oo. kung bakit natanggal si Tebes, natanggal yung iba pang mga congressman, tapos siya lahat ang pumalit. Oo nga Kasi itong mga natanggal na to, Banat ba, malapit din to kay Martin Romualdez no? Parang ginawa nila, mga kurakot din tong mga to. Hindi pwedeng may ibang makikihati Dapat sa ako amin. lang. Kami na. Oo. Pero narinig nyo yung interview kay Sandro? Ito matindi. Pumayag na siya magpa-drug test. Talaga? Hindi nga. Oo. Executive Kailan pa? session. Executive session. Bawal live stream, no? Bawal live stream. Yun lang. Yun ang problema natin dyan. Hindi, pero matindi yung yung meron lumabas na na kasi tinanong si ano ba yung pangalan nung nag-resign? Sa Wadi, sino ba? Hindi sa ICI. si Babe Singson. Babe Singson. Tinanong niya daw si Sandro, sinabi niya, saan mo maganda dinala yan. yung insertion? Yun. Ay, delikado. Malamang yun ang naging dahilan. Grabe, niya. sabi ko, yun ang dapat ilabas. Yun ang dapat Oo. sagutin. Hindi ko maintindihan kasi pumasok siya, nagpa-executive session, tapos sasabihin niya, sige, i-play nyo. Pwede nyo i-play. Di ba? Kung gano'n naman pala, ba't ka pa nagpa-executive? So ibig sabihin, pinili lang yung mga Pipiliin inilabas. na ilalabas. Kaya nga kung talagang matapang ka, Sandro, blue ribbon ka humarap. Yun. Tapos Speaking of Blue Ribbon,
Ano nangyari dyan? Parang Wala na, no? Pink ribbon na. Walang iya talaga to si Ping Lacson, no? Pink ribbon na. Pinky. Ang yabang-yabang pa na pagbalik ng Senado, babalik Blue Ribbon, isang beses ganun yung pa nag-session. Pasabog daw siya. Oo, biglang... Puro pasabog. Hindi pa Biglang tatapos yung Naunahan ano eh. kasi Yung siya ni pasabog ano eh. niya, hindi nung pagbalik kasi nung Blue Ribbon Committee, biglang nagpasabog si Zaldico. si Zaldico. Tapos wala Kaya na silang nagulantan counter. sila, no? Biglang nawala na yung Senate Blue Ribbon Committee, ano? Natabunan siya. Hindi, doon. Pero maganda tong tong pinunto ni Banat Bay patungkol doon sa allocables sa insertion. Insertion. Kasi may insertion, pero nung tiningnan yung yung mga proyekto na nailagay sa distrito niya, hindi tumugma doon sa insertion niya. Yes. Ngayon, ang sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico kasi nga ito lang ang napunta sa proyekto ko. Pero nakalagay sa GAA yung insertion na yon galing mismo sa kanya. So legit talaga. Oh, Yung legit. insertion. Ang ngayon, maganda yung tanong ni Babe Singson, saan mo dinala? Kasi malabo, 1/3 lang daw ng halaga ng mga proyekto na nailagay sa distrito niya, yung actual na dami ng insertion niya. Kaya ang tanong sa kanya, saan mo inilagay? Ang sagot niya, hindi totoong sinasabi ni Zaldico. Pero nasa GAA yun yung insertion niya Ganon din yung insertion ni BBM na 100 billion. Nasa GAA din Nasa yun GAA. Kinonfirm ni Ping Lacson yun So pinapaikot tayo, no? Parang Hindi niya gumagawa talaga sila ng sinagot, basically. Kaya nga kung papatunayan, ang dali naman, ito yung tulay na napagawa namin sa insertion, itong tulay. Papagawa mo lang Ito, di ba? Wala, Ang hindi daming naman masama ebidensya. insertion Parang ganyan kay Pulong. 'Di ba? Nung tinanong siya, eto, naglabas siya ng dokumento, pinakita yung picture, pinakita yung video, ganun lang kadali. Kaya lang, pinakita nilang pinagawa, yung sa Davao. China yun eh. Ang ano nga niya, partner, ang sinasabi nga ni itong batang Marcos, na hindi totoo yan. Kasi makikita nyo sa listahan, may mga proyekto na naka-allocate sa Davao. Hindi naman, alam nyo naman kung sinong nakatira sa Davao. Yes. So parang sinasabi nila, Hindi na ako maglalagay ng ano maglalagay dyan. ng proyekto dyan, so peke yan. Kaya nga Misleading. Kaya nga halatang halata siya Doon pa lang sa pag-volunteer niya na umatin siya sa ICI, bakit ka magbo-volunteer sa ICI mismo? Tatay mong gumawa dyan. Correct. Unang-una, advantage yan kasi parang sa sa basketball, home court Tsaka advantage. tatay mo, tsaka executive session Yun pa. nga Tapos, sasabihin niya, ako, nagbo-volunteer ako pumunta dito kasi gusto ko panodahin. Hindi, sa sa Blue Ribbon para Kaya magkaalaman. matindi example niyan. Halimbawa, yung barangay, 'di ba? May nireklamo mandurukot. Pangalan J. Guevara. Kunwari, Ako na naman. may mandurukot doon, J. Guevara. Tapos ang ginawa nung tatay ni J. Guevara, sige, para malaman natin ng katotohanan, imbestigahan siya ng nanay niya. Yun. Tapos biglang, ano sa tingin niyo mangyayari? Ipapawalang sala si J kahit may ninakaw. 'Di ba? Kampi Kakampi kasi yun, nanay yun mismo Parang ganun ang nangyayari sa ICI Gumawa ng investigating body, independent daw kuno, tapos yun na mag-iimbestiga dun sa gumawa. Ano ba yun? Pero ang pathetic, no? Isipin mo, after 2 months, nagdedelikado na. Bubuwagin ng ICI. Yun ang nakakahiya doon. Yun ang, ibinuo mo ito para sabihin mo sa Pilipino na may ginagawa ka. Tapos, saglit pa lang, mabubuwag na. Binuo mo itong komisyon na ito na hindi mo pala pinondohan. So, mambubudol talaga ito, no? Pero papalitan daw mga abogado. Si Gadon, Trillanes daw si ipapasok. Francis, tsaka si Claire. Si Trillanes, sasama na nila. Oh. Para talagang maganda Yung mga abogado yung yun. Kanin yun. Magsusuntukan Pero, si Gadon, di rin naman abogado na yun. Wala na palang basta lisensya maingay, yun. pwede nang ilagay doon, kayo talaga. Kaibigan yan ni si Palsis. Yung nakakatawa yung mukha Hakurang kalit ang pogi. Personal makla Sinasabi niya daw. Galit na daw siya kay Lacson. Ano naman? Kasi medyo nagulat ako kay Lacson malambot. Medyo umiinit ng mata ko sa kanya. Pero kay Lacson wala ko makakalit na naman ako Si Pink Lacson yan. Pink Lacson na siya? Oo. Kakamping Hindi, alam mo ba kung bakit? May gift to Biometer. Uy. Akala ko kumbaga sa third eye. Malalaman niya kung biometer.
Nararamdaman ko eh. May ano to eh, may aparato na ginagamit to eh. Ano? Backlometer. yung kasamahan nga natin, naamoy niya na hindi natin naamoy dati. Teka, sino yan? Eto, namin ko to eh. Namoy mo. Namin ko eh. Oh, secret Mga natin ganun yan. mukhaan, alam ko eh. Ano, Secret natin yan. Pag kumakanon siya, oh. Uy. Parang bako lang ako nito ah. Parang iba. Wala eh. Pepok lang ah. Pero yun nga, yung kay Sandro Marcos, nag-volunteer daw siya magpunta rito. So, matapang daw siya. Pinalaki daw sila ng disente. Sabi ni ano yan? Ni Auntie Auntie Claire. Claire. Pinalaki ng disente at matapang. Uy! Marap sa Pikit, uy. Alam mo, fake news si Claire. Ito obvious na obvious. Sandali. Masama ugali nito eh. Ah. Pinokus pa niya yan eh. Nakita ko sa reels. Pinokus niya siya nung Yung labi. Fake news si Claire. Alam niyo kung bakit fake news si Claire? Ba't ba korap ng korap kasi to? Parang si Jay Guevara, beautiful eyes ng beautiful eyes. Pero yung itsura niya dito sa nung humarap siya sa ICI, mga bossing, wasted, no? Parang di mo alam kung lasing, Saka yung puyat. eyebag, grabe. Gargado eh, no? Ihi. Akala ko ako na yung pinakamalaking eyebag sa lahat ng mga Pilipino. Tinalo ako ni Sandro dito. Titingnan niyo yung eyebag niya, yan oh. Panay ang korap, Tulala, Alam mo, nagbo-beautiful eyes lang. Ganyan yung anak ko dati. Hindi, alam mo coach, alam mo yan, pag puyat, yung ano mo, mata mo, tuyo eh. Mapdi. Oo, so pikit ng pikit yan, baka tamang pikit. yun ang Mga ganun, no? Uy. ngiwi-ngiwi na rin, ano? Lunok ng lunok. Hindi lang humingi, gumagalang. Papunta na dun eh. Papunta na rin yan dun. Pero ang tapang pala nito, no? Paano naging Matapang to pag dating sa corruption, pero sa drug test, wala, no? Walang katapang-tapang ng mga to. Papadrug test na nga eh. Yung ano, basta Executive session. executive session. Na drug test. Hindi, sa pagharap sa ICI, matapang siya. Pero sa hair follicle, Yun na Pero nga. alam nyo, mali yung sinabi ni Claire ha. Maling-mali. Doon pa lang kita nyo, fake news na si Claire. Proud Na daw. pinalaki daw ng maayos to. Yes. Hindi na ba ito pinalaki? Pinaliit. Pinalaki daw ng tama. Maliit pa rin hanggang ngayon eh. Ano Sabi ko nga pinalaki? Coach Oli, pinalaki daw to ng tama. Hindi. Alam ko, Baka pinalaki may tama. Kasi kung pinalaki ng parang tama si yan, Sir Jack, malaki yan. may tama din. Malama lang, Ito meron si Sir malilo Jack na. talaga, pinalaki tong may tama. Malama lang, mas malilo kay Marcos. Oo naman. Sa atin na lang magpa-interview si Sandro. Yan. Kung talagang matapang siya. Duduguin niya. English yan. Kahit na, mag-Inglesan kami. Oy. Marunong naman ako pag marunong ang kaharap ko eh. Uy! Iba tayo Hindi dyan, talaga, kung talagang matapang si Sandro, harapin niya yung kung ano yung mga itatanong natin. Magpa-interview siya sa atin. Kahit Nga. Zoom, di Ikaw, ba? ibig sabihin dito, iniimbitahan mo siya. Iniimbitahan natin Dito siya. sa ICI, nagkusa siya. Yes. O kung halimbawa, ikaw, ako nga, sabi ko nga bahay ko. Pumunta ka rito para makikain. Hindi ka naman nagsabi. May papakain ba ako sa'yo? Yan ang problema. Wala. So, ganun din dito sa ICI. Pumunta siya dito sa ICI nang hindi naman siya iniimbita ng ICI. Ibig sabihin, yung ICI walang nakahanda na itatanong sa kanya. Correct. So, anong klaseng pagyayabang yan? At dapat ilabas nga yung sinasabi kanina ni Bay na saan ginamit yung insertion. Yung sa wala insertion. Hindi na pinakita yun Oo. Simple rules of life, no? Don't Mag-iingat. go uninvited. Pero siya nagpunta siya. Walang paalam. Malabo, parang ilagay natin doon sa setting na sa setting na korte. Pwede bang pumunta ka sa korte ng basta-basta, tataas kamay ka na magsasalita Kuya, ka? kasi alam mo ba ginawa niya yan? Anak sa naman Helene eh. May power yan. Alam niyo ba yung kasabihan? May kasabihan na sa Pilipinas na humihiram ng tapang sa alak. Ito si Marcos, si Sandro, humihiram ng tapang sa kapangyarihan ng tatay. Oo. Akala ko sa Sabi niya ano nga, eh. di ba? My mentor. My mentor is my father. Yan. My, my inspiration is my Oo, father. yung galing. Jay, banat. Saan kumuha? Mo ba yun? Banat, narinig mo yung English na yun? English na yun. Bira lumabas yun, magpapasko. Ramdam. Ulitin. Mag-birthday pa Ulitin. naman ako. Ano sabi? Ulit. Ano sabi? My father is my inspiration. Ayun. My father is my mentor. Oy, ano di ibig ba? sabihin ng mentor? Pero- Yan ba yung malamig sa bibig? Yung Mentor sabi yun. ng tatay niya na, Nak, nakawin mo ang lahat. Yun! Sumusunod sa tatay pala. Pero sinabi niya yan ha, pero nung nakita niyo may isang interview yata, yung video na hinalikan siya ng tatay niya, pinunasan niya. Nandiri Hindi siya. naligo Nandiri. Oo. Pero yung may amoy. pagpuyat ka, ano ka, parang napapasok ka sa ano. Oo. Sabi nila, yung mga nagpupulburon daw,
pag naanuhan ka ng tubig, para kang napapaso. Hindi, mali naman siya. Hindi naman pinunasan. Di ba, sir? Oo, mali. Ginanon lang. Oo. Tinikman. May naiwan pa. Oo. Sayang na sayang. Sayang. Pero ano, dito sa Pilipinas kasi seryoso, no? Yung humihiram ng tapang sa kapangyarihan. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga padri-padrino, ito yung isang bagay na dapat mawala eh. Kasi karamihan sa mga tao, nag-name drop ng mga tao, usong-uso yan dito sa Pilipinas. So sana mawala ito. Pero kung isa yan kasi sa mga korupsyon eh. Isa sa part ng korupsyon sa Pilipinas. At sabi nila matapang daw si Sandro Marcos. Matapang siyempre dahil yung tatay mo nagtatag ng ICI. Yung father mo ang naglagay ng mga tao dyan. Mas magandang pakinggan or mas magandang sabihing matapang ka kung ang pinaglalaban mo yung katotohanan. Di ba? Hindi yung pupunta ka dyan, alam naman natin na yung ICI na yan, ginawa lang para pagtakpan yung mastermind. Eh wala, alam na ng Pilipino yan. Hindi nyo maloloko mga Huwag Pilipino. kayong mag-alala, hindi naabot ng Pasko yan. Uy, Sabi nga. Bakit? Magsisiresign na eh. O, kala ko. Akala ko nagbabanta ka eh. Balita raw, may mag-resign pang isang... So, ibig sabihin, sinasabi nila na pag magpapasko, may mga makukulong, parang iba, no? Magpapasko, mabubuwag yung ICI na dapat. Lilibing. Oo. Bakit sila Nililibing na nagre-resign? ICI. Dapat hinintay muna nila yung bonus. Paano nga magre-resign? Wala nga pa ng eh. bonus, wala nga sila. Sahod Si nga Magalong wala, nagre-reklamo Kaya eh. pala nagre-resign. Walang Para bonus. kang ang pinapasok sa eskwelahan nang wala kang baon na binigay. Yun. Mag-aaral ka ba mabuti nun? Bad trip yun. Wala. Di ba? Oh, kaya nga, yung pagpunta naman nito ni Sandro dyan sa ICI, meron din akong nababasa sa social media, inahalin tulad nila yan sa isang, halimbawa ako estudyante, pupunta ako, pinatawag ako sa principal's office, tapos yung principal, nanay ko. Oo. Di ba? Parang wala eh. Wala eh. So ito ang sinasabi nila, ito reaksyonan nyo mga banateros. Ang sabi ni Claire Castro, si Sandro Marcos walang tinatago. Nagpunta sa ICI eh. Si Pulong tumanggi. Oo. So buntot mo, hila mo. Kung Ganito ano kasi. yung ginagawa mo, yung repercussions nun, Oo. ikaw ang mananagot. Ano sabi niyo dyan? So ibig sabihin, mas mataas na ang ICI kaysa sa Supreme Court. Ganon. Parang ganon ang gusto nilang sabihin eh. Jay, ombudsman at saka DOJ. O, ombudsman kapag ikaw hindi ka sumunod sa mandato mo, tapos DOJ kapag may kriminal kang ginawa, may krimen kang ginawa na kriminal. Yung Supreme Court kasi ano yan. Hindi, parang ang Tataas-taas gusto ang kasing hukuman. iparating ni Auntie Claire Mataas na na kapag ICI. pumunta ka sa ICI, malinis ka na agad. Hindi po. Parang ganon yun talaga. Hindi, kasi yun nga. Yun ang pinapalabas purpose Yun talaga. ang purpose ng ICI eh. Ang purpose ng ICI lahat nung matatapang na petawag dito at humarap at i-clear nila. Tapos na. Ano yung clear Ay, ang yan? masama nga dyan, ang nagbuo nga niyan, ang nagbuo niyan, nagpondo niyan, ang namili ng tao dyan, tatay niya. Si Marcos Jr. mismo. So, ikaw ba? Ikaw na nga yung nagbuo ng grupo na yan, tapos ilalaglag pa nila yung anak mo. So, malabo yun. Oo nga eh. Parang nangyari kasi, Go, Coach Olia. ikaw yung ikaw yung gumawa ng krimen, tapos ikaw din na nag-imbestiga. Parang ganun lang nangyayari. Tsaka may dagdag ko, bukod doon sa tatay niya yung gumawa ng ICI, kasi ang punto ni Claire doon, siya, matapang, sumunod, nagpapunta sa ICI. Eh bakit yung ibang mga inimbestigahan naman, pumunta sa ICI ng kusa? Oo. Eh, bakit si Pulong? Nagkusa din naman magpa-drug test. Bakit Yan. ito ayaw magpa-drug test? Yan. At ang dami ring nagpa-drug test. Even yung mga tuta nila sa Senado, na si Tuta si to, Oh. at saka si Pinky Lacson, nagpa-drug test Oo. din yan. Bakit? Kung sino yung pinagbibintangan ng adik ayaw magpa-drug test. Yun lang. 'Di ba? So, ang punto nyo pag wala kang kinakatakutan, bakit hindi ka magpa-imbestiga? Ay ganun din. Kung wala kayong kinakatakutan, ba't di kayo magpa-drug test? Tama. Yan nga. Tsaka kung wala kang kinatatakutan, bakit ka nagpa-executive session? Kung wala ka palang itinatago. Tsaka kinukumpare pa si Sandro Marcos kay Pulong Duterte. Kilala naman natin ng mga Duterte mula noon kung gaano talaga katapang yung mga yan. Tsaka yung tapang kasi inilulugar. Hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras patapang ka. Etong mga Duterte marunong gumamit ng tapang eh. Alam nila kung kailan ilalabas yung tapang. At etong si Sandro Marcos, medyo
pag nakikita natin nga, kung may kending-kending pa eh. Oo, nasaan ang tapang doon? Magpa-hair follicle test muna kayo. Diyan sabihin nyo sarili nyo na matapang kayo. Kaya sabi ng Grabe, kaibigan no? nito eh. Granado si Judea, no? Porkit bago yung ano niya. Alin? Yung tuxedo. Bago. Pampasko ko to actually, sinuot ko na eh. In advance ko na eh. Mang Boy Abunda nga eh. Tayo Pero sabi nga nila, ano daw? Dali, patayuin natin, no? Makita naman. Oh, Tapos tumabi ka na doon kay Ma'am Hana. Tama na. Hindi ko napagtanto Tama na kalbo na pala si Atty. Sal. Ano sabi mo? Oo. Pero ito kasi dugtungan ko lang na maiksi. Ikaw ba naman? Maiksi ah. Maiksi lang. Graduin mo. Pupunta ka sa isang gera na alam mo na lahat ng baril nakatutok sa'yo. Katangahan yun. Ambush yun. Ambush yun. Oh, Ambush kalokohan talaga. yun. Oo. Yung ano, hindi, tsaka open naman si Pulong eh. Sinabi naman yun ni Pulong na I'm open for investigation. Hindi naman niya sinabi na pupunta ako dyan eh. Sinabi niya na open ako for investigation. Yung ICI magpadala sa kanya ng request para sa mga documentations ng mga projects niya, papadala niya ron. Pero hindi ako haharap dyan. Tama din kasi, wala naman talagang kwenta yung ICI. Walang lakas eh, no? I mean, hindi naman, wala. As in, hindi nasasakop. Wala. Hindi pwede magsubpina. Hindi pwedeng mag-contempt. Wala talaga. Yung ICI parang ano lang, PR lang yan, for optics lang. Kasi meron namang ombudsman eh. Kung talagang merong katiwalian, etong si Pulong Duterte, hahamunin pa kayo niyan. Yung ombudsman, kasuhan nyo ako. Diba? Andun eh. May ombudsman tayo. Ano to? Anong klaseng ano na nangyayari sa Pilipinas? Moro-moro na lang yung investigasyon. Diba? Actually, si Remulla may statement dito, boss eh. Pero babalikan natin yung statement ni sige. Remulla. Kasi live ngayon na mag-uulat si MJ Mondiar. Ating alamin ang update sa Kuala Lumpur kung saan gaganapin ang malaking Sana Christmas all. party doon ng Filipino community. Nasa Malaysia ngayon ang ating partner na si MJ Mondiar. Yun, Sana all MJ, kasama ka lang namin ha. MJ. Oo ha, kasama ka lang namin nung nakaraan. Ngayon, ano ka na, nandiyan ka na sa Malaysia ha. Pero bago magsalita si MJ, Sister Nelida Lizada. Si Banat Nay. At saka si Banat Nay, Mama. Ay, Banat Nay. Banat Nay. Banat Nay. Oo nga, Banat Nay. Oo nga, si Banat Nay Ate nga yan. Neneng. Oo, kasi favorite naman natin yan yung eh. totoong pangalan dapat si Tita Neneng. Tita Neneng. Tita Neneng. Bakit Ay. nandiyan kayo tapos kami nandito? Oo nga po. Para sa ng hustisya niyan. Boss MJ, ano nangyayari? Merry Christmas! Banat Nay. Partner MJ, magandang gabi. Yes, handang-handa na nga mga partner, no? Ang ating mga kababayang Pilipino dito sa Malaysia para sa gaganapin bukas na Paskong Pinoy sa Malaysia 2025. Ito yung event na pinakakaabangan ng Filipino community. Makikita nyo sa ating screen ang dami ng mga tables, mga upuan na available, mahigit 1,000 na mga kababayan natin ang magjo-join sa malaking pagtitipon na ito ng Filipino community. Magkakaroon bukas ng dance competition, magkakaroon ng exchange gift, may raffle draw, at may awarding of certificates. At katunayan, kasama ko ngayon ang isa sa mga volunteer na bumuo ng Paskong Pinoy sa Malaysia 2025. Walang ba kundi si Sir Arnie Jones para ikwento sa atin yung nartibo at bakit merong ganitong malaking pagtitipon dito po sa bansang Malaysia. Sir Arnie, Merry Christmas, magandang araw. Live tayo sa studio. Kasama natin ang Banatero sa kanilang programang Vox Populi. Alright. Maligayang Paskong Pinoy sa ating lahat, mga kababayan, especially dyan sa Manay Studios, mga Banateros. Maligayang Paskong Pinoy po sa ating lahat. And we are so grateful and thankful, especially sa ating butihing pastor sa pagkakataon na makapag-organisa ng ganitong event. Actually, we are doing this 4 years na, mga kabanateros. And super excited ang mga kababayan natin dito sa bansang Malaysia para sa malaking event na ito. Maraming sorpresa, maraming pa premyo na kahit malayo man yung mga kababayan natin sa bansang Pilipinas, pero pinapadama pa rin natin sa kanila ang liwanag at diwa ng Pasko dito sa bansang Malaysia. Sir Arnie, gaano kanyo katagal na inorganize yung ganitong malaking pagtitipon? For we all know, mahirap pong tipunin ang lahat ng mga Filipinos abroad dahil meron silang trabaho. Yes, tama partner. Actually, we plan 4 months ago. So within that 4 months, pinaplanuhan natin, inorganisa natin at in-invite natin. Actually, nung pumunta dito si BP Sara,
inanunsyo niya ito na magkaroon tayo ng Paskong Pinoy dito sa bansang Malaysia. Oh, bakit wala si VP Sara? Ano dong dahilan? Ay, partner, kasi taking schedule ng VP natin. Yeah. Kaya parang siya ang nagbabantay ngayon Schedule niya sa The Hague. sa The Hague. Opo, ano pong mga activities na nakalinya bukas, Sir Arnie? Highlights sa program, meron tayong Christmas light show. Yan, pinaghandaan niya ng Amazing Job Creative Events, Sounds and Lights, para sa ano natin bukas. And then may dance competition, partner. Yes, and then meron ding yung Christmas buffet natin na pinaghahandaan din ng mga ano natin. And then marami pa partner. Maraming sorpresa. Opo, sir, para po sa mga gustong sumali, paano po sila makaka-avail at ano po ba ang way na sila po ay maka-join at pwede din po ba ang walk-in? Yes, partner. Actually, out of sa tables na nakaset up ngayon, fully booked na yung tables natin, partner, na 1,110. So, almost 1,100 plus na. Nag-reserve lang tayo ng another 10 tables para sa mga walk-in kasi ngayon pa lang, marami na rin ang nag-i-inquire. So, pwede sila, kung pupunta sila dito bukas, sa mga nag-walk-in, maka-avail pa rin sila. Mga partner sa studio, baka meron kayong tanong kay Sir Arnie. O, ayan na, oh. Hoy, kuya, aray ko. Banat Nay. Ay, Banat Nay. Banat Nay nasa Nakikipagkwentuhan likod. si Banat Nay doon sa likod. Yung mga pamasko namin, parang nakakalimutan. Meron akong tanong. Kamusta naman dyan sa kinalalagyan nyo? Kasi kami dito, nag-check ako kanina sa cellphone. May flight pa. May flight pa. Meron pa. Oo. Meron pa, makakahabol pa tayo. Alas 2 ng umaga. Nakakahabol Meron pa ba pa. kaming space dyan? Yes, mga kapartner. Ate Neneng, huwag kang kumakaway. Andito si Ate Neneng, yung Southeast Asia Si Banat na yun. Nay, lalapit Wala, na. si-sermonan tayo niyan. Pero kamusta po yung kamusta po ang yung mga a-attend diyan? Ano po ina-expect natin na attendance? More than 1,000. As of now, Boss Dada, 1,100 na po yung Ay, grabe. ano talaga na na sa mga bawat table natin. Malaysia, And then, Malaysia lang po ito. Sa Malaysia lang po yes, ito, no? actually meron all over states sa Malaysia. May from galing Sabah, nagpa-fly lang sila para mag-join sa event na to. And all the way from Johor Bahru, 5 hours po yung travel nila bukas para mag-join din dito. And all the way from the states of Penang, mag-join din dito. At saka meron ding taga Singapore na pupunta din dito. Meron silang 3 tables. Ay, by the way, meron pong breaking news. Papunta kami dyan. Sa ayaw at sa Yes, gusto nyo, we're excited. papunta kami dyan. Ito na nga. Gagayahin namin si Sandro. Kahit hindi imbitado, pumupunta. Sige, may tatanong pa kayo sa mga kababayan natin dyan. Nagpunta kasi ako dyan sa Malaysia eh. Ako buti pa ako nakapunta na dyan. Buti ka pa. Hindi pa. Sana makapunta din kayo. Pero pag nakapunta kayo dyan, papakainin kayo dyan ni Sir ng mga samgyup. Ayan, sarap. Ay, yung ano ba yun? Nasi lemak. Yung Lassie Lemak. Oo. Sa akin naman, enjoy, good luck sa party, at magsaya po kayo dyan. Ito, ganito pag zero corruption eh. Zero corruption. Kita-kita ganyan, pag zero Pero corruption. alam mo, masarap talaga yung pagkain dyan kasi naalala ko, nung nakulong ako dyan, nakulong ako dyan sa Malaysia eh. Naka-plastic yung Lassie Lemak nila. Masarap pa rin. Nakakulong ako dyan sa Kuala Lumpur. May immigration dyan, mga kurap eh. So, Wala na, hindi ka na makapunta ron. Hindi ka na makakasama. Kami na lang magpupunta kain na dyan. lang. Dito din makaimig si Sir. Tayo, kain na. Okay. So, mga Thank you partner, very yun much, muna MJ ang, Mondihar. Ikaw talaga, Yan muna iniwan ang mo na latest naman dito, kami, no? sir. Yan muna ang latest dito at tayo ibabalita natin ang event bukas na dadalawa ng marami natin mga kababayan dito sa Malaysia. At standby lamang sa mas marami pang mga update dito po sa Filipino Community Event sa Malaysia. Back to studio mga kababayan, mga kapartner. Enjoy, partner. Enjoy, Merry Christmas sa mga natin dyan. At mag-break po muna tayo mga partner ng SMNI. Anong masasabi niyo? Ako, nung una ko napanood dyan, napuwing ako. Napakaganda nung mensahe. Noong
Station ID. Yung ganda nung sinabi ni ano doon ni Pastor, yung voice over ni Pastor na yung gulong na yung spokes, baga hindi talaga tayo gugulong pagka hindi magkakasama. Napakaganda. At saka yung yung boses pa lang ni Pastor talagang kakaiba May magic sa boses. Alam mo ba't maganda yon? Kasi ang gulong, di ba may spokes yan sa gitna. Diyan, umiikot dapat ang buhay natin sa Panginoon, di ba? Yes. Gitna, oo. Minsan nasa taas ka. Oo. Minsan nasa baba ka. Okay? Pero, kailangan umikot yan. Oo. Pag hindi umikot yan, hindi ka aandar Yun. sa buhay. Correct. So, pwedeng nasa taas ka palagi, pero kung hindi naman siya umikot, hindi siya aandar. Hindi ka pupunta doon sa patutunguhan mo. So, pag kumbaga hindi mo na kompleto yung cycle ng buhay. Oo, so, talagang normal yan. Kaya nga pag kayo, dumadaan kayo sa pagsubok, mga sa hirap ng buhay ninyo, lagi nyo lang tatandaan, matatapos din yan. Anong halimbawa niyan? Nung bata kayo, di ba may mga problema kayo nung bata kayo? Akala nyo hindi nyo kayang lagpasan. Pero, eventually, nandito kayo ngayon. Matagumpay. Correct. Yan ay mga bagay lang para i-train ka sa future mo. Pero importante dyan, sabi nga ni Pastor, yung gitna. Yan. Kasi Which pag is- hindi ka nakakapit sa gitna, imaginein mo yung spokes nasa labas, hindi ka makakaandar. Correct. Dapat kumapit ka doon sa gitna. Diyan kay Lord talaga. Yan. Ayun Yun ang na- mensahe nun Tatag lang. Alam mo, Napakaganda, kinalimutan nga ako nung makwento ko lang, nung umuwi ako sa Bicol. Di ba, nakabalitaan nyo yun, may nadisgrasya. Oo, Yung oo. 13 yung namatay. Oo. Marunong talaga yung Diyos. Kasi may isang kakilakilabot ang mangyayari doon. Yung isa, galing sa Nabua, Camarines Sur. Grabe, sinalpok na Oo. gano'n, ano? Ang bahay niya sa Ginubatan, Albay. Mula sa Nabua, bumaba siya. Sa hindi niya inaasahang rason. Bumaba siya. Bumaba siya sa Ginubatan. Hindi May niya alam. dadaanan lang siya. Pero ang punto niya, kaya nakasakay doon, papasok sa Uuwi, trabaho. oo. Maya-maya nabalitaan niya. Nadali. Na-aksidente na yung sinasakyan niya. So, nakasurvive siya. Nakasurvive siya ngayon. Kaya pagdaan niya doon, magulhul talaga siya ng iyak Magulhul. Kasi Kasi dead siya, ano nandun siya. siya dapat Pero siguro, yung pinaanuhan siya ni Lord, Parang yung nangyari dito. kay Jay. Oo. Okay. Ano nangyari sa Dapat kanya? nakakulong na to kung hindi Ako to na naging naman. banateros Ay, oo. Oo. Parang Buti na lang naging banateros to kung hindi nakakulong na ito. Sa salang, Ano yun? Wala akong alam na kaso. Illegal possession of beautiful face. Kita niyo naman, pulang-pula yung labi. Kaso ko di nagkakaso ako Eh, sa bigla. bata pa kasi yan si Jay, akala lang nila. Oo. Pero Mature lang yung mag-isip. lyrics nung kanta na Magalan yun, na bulok. liwanag ng Pasko. No, yung lyrics, liwanag ng Pasko, tatag ng Pilipino. Yes. Yun, Oo, kasi Hindi naman lagi ang nakikita na nananalaytay sa bawat Pilipino. Yan. hindi ba Kasi yung- kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, hindi ka titibay. Parang ganun ang ibig sabihin no? Oo. Kaya tong pagsubok na nararanasan natin ngayon, matatapos na to. pero ba't wala doon si Harry Roque? Andun si Sal Panelo, dapat nandun si Harry. May sasabihin. Bakit si Ka Eric hindi mo hinanap? Wala din naman si Doc Lorraine. Hindi, puro na daw kayo kalbo dun eh. Ang Nasa dami na. liwasan. Huwag na hanapin yung wala. Oo nga, kung hinahanap niya pa yung Pero wala. nakikita nyo rin dito, sinocase dito sa video, sa station ID nito, yung Pagtulong. Ayan, yung mga relief operations ni Pastor na sa kabila ng pinagdadaanan na pagsubok ng KOJC, ng SMNI, na kukuha pa rin natin na mag-share ng blessings. At makikita rin natin yung mga properties, yung mga KOJCs worldwide, makikita natin na ganun, itong binabatikos pala na KOJC, ganito yung ano sa kanila, yung kumbaga pagpapalaki sa kanila. Makikita natin, napakaganda, maayos, maganda yung kanilang, nakita natin yung mga KOJCs, KLCs sa iba't ibang bansa, di ba? Cambodia, yung sa Europe, Dubai, makikita natin dito. So, napakaganda nung message na buklod-buklod, sama-sama, tatag lang, di ba? Maano natin to, mawi-weather Pantay-pantay. natin lahat ito. Oo. Tsaka Diyan mo mapapatunayan na fake news yung bahit ng Canada. Oy. Kasi yan ang angel of death. Oh. Yung mga angel of death na may bigay ng mga bigas-bigas. Yes. Yan yun eh. Saka nakakita ang angel of death, ganyan na ginagawa.
Pero Oo, speaking yan, of banat, itong pag-relief operations ni Pastor Apollo Kibuloy, nung nakita nila na sinishare natin, nakikita nila yung mga relief goods na binibigay ni Pastor, ang dami ko nung nakikita nagre-relief. Yes. Nakalagay na rin sa balde, may tubig na din. Galing, no? O yung standards, somehow, umangat, yung pag-relief. So, napakaganda. At sana magtuloy-tuloy. Yeah, At Mo hindi saka, alam mo, matindi dito, hindi kasi lang ngayon yan. Ngayon lang Ayan. lumabas. Kasi may social media, nandyan si kayo, Boss Dada, di ba? Pero matagal na nilang ginagawa yan. Yes. Talagang every time ginagawa na nila yan. Siyempre ngayon lang talaga kumalat ng todo-todo dahil nga sa social media. Dati kasi wala pang social media eh. So, ganun ho ang KOJC at SMNI. Diyan mo nga hindi matitinag ang KOJC. Diyan mo makikita na walang tatalo sa pagiging generous. Ano yan? Proven na yan. Ito yung At saka ano hindi I'm sorry. ito yung ito yung tahimik lang tumutulong. Pero pag nakita mo yung tulong, talagang grabe. Hindi tayo sila tahimik. Sumasayaw sila eh. I mean, Hindi tahimik. Tsaka Pati si Boss Hindi Dada. lang nakafocus sa sa relief operations, yung pagtulong lalong-lalo ng SMNI Foundation. Tuloy-tuloy po yan ang SMNI Foundations Incorporated. Tuloy-tuloy po yan yung mga binigay na namin pinusunayan ng mga GCash. Tuloy-tuloy na tumatanggap yan ng donasyon kasi tuloy-tuloy po yung pagtulong talaga ng SMNI Foundation. Hindi lang Sako-sako dito, yun, nakita ko. Sako-sako. sako-sako Kasi nakita yan. ko sa iba, kilo-kilo eh. Ito, sako-sako eh. Dahil nga dito sa pinapakita natin na to, yung mga nakikita kong relief operations ng ibang mga organization, ganito na, nakabalde na, may bigas na rin, may tubig Ginagaya na nila. So, ginagaya na. Ganda. Tsaka kaganda kasi dito, boss, kaya nangyayari yung ganyan. Lahat ng membro, nagtutulong-tulungan talaga. Yes. At ang pinaka-importante dito, hindi sila attached sa O, anumang hindi lang bagay. nagtutulungan in terms of yung pagbubuhat and all, yung pagre-repack. Lahat. Nagdo-donate din sila. Nagdo-donate pa. Oo. Tsaka yung mga taga-KOJC, hindi sila attached sa mga material na bagay. Okay na sila sa mga simple, tapos tutulong sa tao. Yung, Hindi lang kaya din, sa hindi lang simbahan dito nila. na, oh, Parang- di Pero lang ako, dyan Boss nagsisimula Dada, yan. may tanong sa'yo. Mm. Ganyan ka, di ba? Oo. Lagpas ba ng 500 yung nasa balde? At saka 500 yung bigas? piso? Ay, oo. 500 pesos. Yung Bakit isang ba yung bigas? Magkano ba yung isang... Baka yung balde bigas lang, lang, isang 500 sako eh. yun eh. Nasa Isang 1.3 na sako yun. eh. Nasa Isang 1.3 sako na yun yun, 1.5. Yung bigas pa lang, ano na yun? Kalahating sako yun Ang Yan. bibigat niya, no? Oo. Labas ba 1.3, ng 1.5. 500 yan? Ay, lapas yan. sobra, Mga nasa 2,000 yan. Oo, kaya naman pala eh. Eh, balde nga lang niya kung Hindi kasi oro corrupt kan. to. Ayun, di kasi Pas kurap. 500. Tsaka ito, Banat Bay, meron pang may pagkain na luto. Hindi lang to basta Bigay lang. Ayan, may mga pagkain. May pagkain Hindi pang nila luto. members tong mga to, no? Hindi. nila yung mga tinutulungan talagang Talagang importante ba yan? Biktima yan. Wala namang kasing kulay talaga pagka tumulong ka. Hindi kasi Oo. sa gobyerno kailangan butante Ayun ka eh. lang. Yun lang problema. Yun ang Bago pagkakaiba. katulungan eh. Yung bigaya ng ayuda. Oo. Tsaka hindi lang yan dyan sa relief operations. Marami pa silang ibang ginagawa. Nung mayroong mga tree planting Tree planting. activity. Yan yung clean isa up sa mga drive. nagustuhan Yan. ko talaga eh. Yung nakaraan, yung symposium, yung drug symposium. Hindi yung paggamit ng droga yun yung yung parang paano inaano ka yung, makakaiwas. yung mga paano ka umiiwas sa Yeah, droga, sa droga. tsaka kung Sports paano test. ka gumamit ng pera. Oo. Kasi nagbibigay ng financial advice. Yung kasama yan sa Yan ang sa kulang. tinutulong Advocacy ng na- advocacy. Ganda yun, dapat yung pagturo sa pag-iwas sa droga at saka paggamit ng pera. Magkadugtong talaga yun. Pero Hindi mo parang- pwede paghiwalayin yun. Kaya yung drug symposium meron din silang seminar para doon paano ka mag-handle ng pera. Pero parang may mali, no? Yung pasimuno dito nakakulong. Yung nagnanakaw sa gobyerno pag-alagala. Yun ang Ayun na nga. problema. Oo, and speaking of corruption, zero corruption sa Kingdom of Jesus Christ. Ito sa OVP, kamakailan na nag-issue ng panibagong yung COA findings. yung tinatawag nila diyan yung unmodified opinion. At sa dulo noong financial audit ng OVP, nakalagay no finding of wrongdoings. Pero kumakalat sa social media, mga bossing, yung parang kasi ang budget ng OVP wala namang 1 billion. Oo. Pero sinisilip nila yung Banat Bay, CCTV na parang 200,000 ang isa, computers na 300,000 ang isa. Kasi yun yung pinapaikot ng mga dilawan ngayon eh. Wala silang comparison Kumbaga maganda sana kung magpakita ka ng halimbawa CCTV ni Inday 200K tapos yung CCTV ng halimbawa DepEd 10,000 lang.
O, di ba Ayun, yun? Meron napasyan sanang... tayo doon. Pero dito, propaganda, matindi ba? Ano sa tingin mo, bakit Hindi ganito kasi ginagawa alam mo, nila? ganito yan eh. Ha? Itong mga pink, mga kakam-pink, Hindi ako na Nahinto ka doon. Muntik ka na. Muntik ka Bigla na ko doon, na ba sa SMNI? So, kailangan, yung mga kakamping, di ba? Kasi alam nila na bagsak na si Marcos. Alam nila yan. So, alam nila na bagsak din si Romualdez. Di ba? So, ang talagang matinding kalaban sa 2028, si BP Sara. Yes. So, susubukan nilang tibagin yun. Kaya ang concentration nila, si BP Sara Duterte. Hindi ang Marcos. Ang matindi nga dito, yung sinasabing motor vehicle, akala nila motorcycle. Kasi 1.2. Sa 1.3. katunayan, mababa na yung 1.2. Oo. Kasi yung nakita nyo yung mga truck ng OBP, Truck. mababa na yan, ha? Yung 1.2. Ang akala kasi nung iba, lalo na yung bayit ng Canada, bayit ng Napalsis. Dilawan. Oo. Ang akala nila, motorsiklo yun. Oo, Motor vehicle daw eh. Oo, kaya namahalan sila. Eh, siyempre, pagka talagang Pero- gusto mo manira, sasabihin mo yun. Ganun katanga tingin nila sa Pilipino? Yung laptop naman, bakit daw 300? Ang MacBook, mas mahal pa daw. Hindi naman po kasi yan, katulad sa DepEd na, tigi isang laptop, ganon. Hindi. Pag sinabi mong yan, kasama na dyan yung server, System. kasama na yung system dyan. Kasi nga, remember, 2022, 4 lang ang satellite office ng OBP. Ngayon, 10 na. So, in-upgrade lahat yan. Hindi ka naman pwedeng, maglagay ka lang ng isang laptop dyan para sa buong opisina na yan. Hindi pwedeng ganon. May kino-connection yan. Kuwari, bibili ka itigi isang laptop, 10. May server yan na nakakabit. Hindi yun simpleng ganun lang. Kaya doon mo makikita na grabe naman itong mga pink na ito. Talagang para lang makapagpakalat ng fake. Baka akala At pati nila yung CCTV, yung katulad lang na na-access mo. One CCTV is to ma-access cellphone. Yun, mura Xiaomi, talaga yun. Xiaomi. Oo, Ganun. mura talaga yun. Yung ginagamit ni Jay yun eh. Oo. Pagka, dire-record niya, ganun. Pero, ibang usapan, banat ba pagka yung CCTV na buong system, ano? Oo, buo yan. Ayun. Merong ano yan eh. Hindi naman yan, opisina yan eh. Alam naman maglagay ka ng ordinaryong mga CCTV dyan. Oo. Tsaka mga nasa magkano ba yung ano niyan? Yung sinisilip nila. Yung CCTV, 200,000 yung isang Total, system. yung lahat ng total. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam may recitation pala ngayon. Hindi, Nag-review meron. sana ako. Hindi, meron yan nakalagay eh. May exam pala ngayon. Hindi mo naman sinasabi. Meron kasi nakalagay yan. Ang punto dyan, bakit nyo sinisilip yan pero yung 51 billion ni Sandro, hindi. Ayan. Magkano lang naman yan eh. Oo. Diba? At naka-audit naman, naka-akita naman natin. Yung nga lang, tanga yung iba na imbis motor lang ang ano nila dun sa vehicle na yun nga si Bahit ng Canada. Oo. Yung motorcycle ginawa nilang ano. So isang ano siguro alam din nila yan eh, nagtatanga-tanga lang sila. Hindi nila alam. Propaganda Hindi nila alam lang. yan. Alam Matanga nila. yan mga yan eh. Palagay ko, abogado. Alam nila yan? Abogado ka. Alam mo Mga naman tanga yan siguro motor vehicle. Pero alam nyo, Alam nila yan, talaga sinasadya lang nila yan. wala silang karapatan Moral pumuna. ascendancy, no? Kung bulag sila doon sa may disallowance ang Office of the President's kalahating bilyon. Hindi sila nagsasalita. Kalahating disallowance. 494. 494, Yes, kalahating disallowance. bilyon. Ang notice of disallowance ng OVP, nasa 70 million lang. Ha? Ito Oh, yung ngayon pa rin na Paano mo, hinahalhal nila. bago mo pinapuno yung 70, doon sa kalahating bilyon, may problema ka, lalo't abogado ka. Lalo abogado kang bakla. Grabe ka naman. Makla. Makla. At ito Makla. di hamak na mas malaki, di umano yung insertion ni Auntie Claire kaysa dyan. Insertion ni Meron Anton siya? Yan, Claire. Merong mga... Ano in-insert dun? Hindi, merong mga nagsasabi, kaya nga sabi ko, di umano. Oo. Kaya ginamit ko yung katagaan na yun kasi may mga lumulutang na merong si Auntie Claire na 2 billion. Oo. Ipondo. Meron. Ha? Sana all. Kung totoo man yun, Hindi, basta ang alam ko, yung opisina nila, corrupt. Sabi ni Mike Abby, corrupt yung opisina nila. Wala Oh. daw yung 50 billion. Oo, may nawala daw na 50 million. Paliwanag lang natin yung disallowance. Ibig sabihin yan, kulang na dokumento, maling proseso. Ibig sabihin, yung office ng presidente, 400 plus, 498 yung disallowance. Yes. Ayun. Magtataka ka, hindi nagsasalita ang mga
kakamping. Okay? So hindi nagsasalita yung mga kakamping tungkol doon. Saka nakakita nun, tapos ang iisipin pa nila yung OVP na amura na ng budget, ang baba na ng budget, tapos maayos. Di ba? Unmodified. Oo. So ibig sabihin, maayos na ginamit. Saka nakakita ng ganon. Parang ano, sa Tagalog niya, parang maanumalyang paggastos. Parang ganun Saan ang napunta? nilalabas nila eh. Saan napunta? Even COA is saying no finding Of of wrongdoing. wrongdoing. Ibig Dito, sabihin, walang problema. Oo, Hindi naman fina-flag ng COA eh. Yung listahan na yon ng mga procurement ng OVP. Mas magaling pa sila sa sinasabi. COA, no? Wala naman sinasabi yung COA na may maling, mahal ito, overpriced ito. Wala sila naman nagbibigay ng ng parang idea na sobrang mahal naman. Wow, sana all. Merong 200,000. Hindi, ngayon, ang inaano nila dyan, pag sinabi mo na, sinabi nga ng COA na walang ginagawa si BP Sara na anomalya eh. Sasabihin nila, hindi, may tao yan yung, yung vice president sa bayad yan ng COA. Ganun ang pinapalabas nilang mga kakamping ngayon. Tsaka na yan, napakababaw. Ang daming mga billion ngayon na katulad na lang yung 241 billion national budget. Oh. 'Di ba? Ba't hindi nila sinisilip? Yung isusole, yung isusole na 89 million ng PhilHealth. Billion pala, 89 billion. Ang sabi, ibabalik daw yung 60 billion. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala na ibabalik. Hindi pa na ibabalik. Hanggang sa Korte Suprema na yung nag-uutos na. So, bakit yun, hindi yun isinisita ng mga kakamping? Kasi nga, talagang wala. Tinatarget talaga nila si Pipi Sara Duterte. Pero dito sa ginagawa nila, nakikita dito na bababa talaga yung standard nila. Kaya hindi manalo-lalo yung kanilang mga politiko, yung kanilang mga kandidato. Kasi all out sila, no? All out sila. Kasi sila, kung mapapansin mo, okay na sa kanila yung okay na eh. Sa mga Duterte, bumibili ng mahal pero tumatagal, kalidad, pero napapakinabangan ng mga empleyado, hindi ninanakaw. Natatandaan niyo pa ba yung tagline ni Pangulong Duterte? Yung sabi niya, I don't care if I burn in hell as long as the people I serve will live in paradise. Ganun ang uri ng paninilbihan ng mga Duterte. Kahit bumili tayo ng mahal na yan, basta masisiyahan yung mga tao, serve ang purpose sa pangangailangan ng mga tao, okay lang. Kaysa kinukurakot ng gobyerno. Hindi pa nga siya Ganyan ang uri ng pamumulitika at pamumuno ng mga Duterte. Kaya, hindi nila kaya na tapatan, hihilain nilang pababa ang mga Duterte. Kaya, walang mangyayari. Kung titignan mo nga yung nasa listahan na yun, mga partner, ano pa nga siya eh, tipid pa nga siya eh. Tipid. Kasi di ba, ang gagaling din talaga ng mga Duterte supporters, lalo sa Research. Facebook, pagdating sa pagre-research. Naglagay sila ng mga comparison eh. Yes. Pantakin mo, merong ahensya ng gobyerno, 2 CCTV system, 1.1 million ang isa. 1.1 million. Mas mahal pa yun doon, di ba? Samantalang ito, pitong CCTV, 200 plus parang na. lumalabas 200,000 ang isa. 200,000. So namamahalan na sila, pero yun hindi nila sinisilip. Yung isa pa nga sa may DICT, parang isang system lang kasama yung door access, 46 million. Di ba? Oo. Saka yung purifier, partner. Purifier, 179. Ang mahal naman ng purifier na yan. Pagkita-kita ko, meron pang purifier na nagkakahalaga ng 1 milyon pala. Pati air condition. Akala nila, split ang mga basic na mga split type lang itong mga air conditioning na ito. Grabe, no? I mean, pag nakikita mo ngayon sa social media, ang nagsasalita, puros mga dilawan, no? Yes. Walang loyalista nagsasalita. Isa lang loyalista kung nakikita nagsasalita. Si Gadon lang. Sige doon lang. Tsaka ito idugtong ko lang doon sa pamumuno ng mga Duterte. Yung Duterte, pinapasarap nila yung buhay ng mga nasasakupan nila. Samantalang itong iba na pinagtatanggol nila, pinapasarap lang nila yung mga buhay nila, yung mga sarili nila. Tsaka isa rin ko. din dapat nilang silipin ng mga dilawan tsaka kakamping na yan. Yung eto talaga grabe kasi hindi siya part ng gobyerno. Yung sa onion, sa sibuyas ni Lisa. 'Di ba? Yung sa bigas pati kapatid niya kasama. So yan ang mas masakit kasi hindi yan mas masakit kasi hindi yan parte ng gobyerno pero nakikinabang ng pera natin. Wala rin tayo narinig na
reklamo sa kanila or kahit man lang sabihin nila na dapat imbestigahan ng ICI yan. Wala. Yes. So talagang napakabayas. Nakatutok lang sila sa mga Duterte dahil alam nila na isa rin, na yun talaga kalaban dito sa nila. usapin na to, mga bossing, dyan sa usapin ng yung parang advice merong advice yung, kasi yun yung ina-highlight nila na kesyo may nakitang mali at merong advice o recommendation yung COA. Pati pala Office of the Vice President, yung kanilang yung kanilang audit, may ganun din. Yung Office of the President, meron ding recommendations Yes. ang hindi lang sa OVP. At ganun pala talaga ang COA pag nag-audit sa mga ahensya ng gobyerno. Hinahanapan talaga nila ng kumbaga yung system mo okay na Pero kung may improve pa, nire-recommend namin na ganito. Parang mga supporting documents ba na kapatunayan. Parang halimbawa, meron ka ng pinakita na liquidate mo naman ng maayos. Pero trabaho ng COA na maghanap ng butas sa system mo para ma-improve pa yung system mo. Alam mo, Boss Dada, sa totoo lang, hindi naman nga dapat siya pinag-uusapan tong mga yan Oo, maliit Pinagugulo lang talaga nitong Dilaw. Palagay ko. Talagang ginugulo nila, babahuin nila. Diversional. Gusto nila mabaho si BP Sara. Kaya lang, sayang yung bayad sa kanila. Bakit? Bagsak pa rin ang ratings Yes, ni 24. Marcos. Lowest. 21. Lowest. 21%. Si Sara, mataas pa rin. Uy, sabi ni Llamas, Alam mo to si nalalaos Llamas, na daw sa lahat ng sinasabi nito, mas may Hindi ko utak kilala pa yung yung isa Llamas na yan. Ano yung tsura niyan? Yung mukha mo. Yung pagka-interview lagi. RC? Ni RH. Ni RC. RC Onte. Kamukha nito. RC Onte. Kalbo din ba? Kalbo? Pero yun, tinan mo, hindi epektibo. Kaya focus lang tayo kasi sinisira nila, pinapalabas nila, hawak nila media, karamihan ng mainstream media, kaya nga nagkakagulo na yung media, sila hindi pala nagbabayaran. No, pero wag natin pansinin. Kasi nagsalita na yung taong bayan, Yes, mababa dito pa nga. rin yung ratings Dito nga ako kaya wag tayong papadala dun sa ingay nila. Tuloy lang Yes. tayo. The more nilang binabanatan si BP Sara, for sure magiging presidente si BP Sara. Ang tanong na lang, gaano katagal? Yan. Kaya nga So ako ayaw mo natutuwa, na antayin no? mag-2028. Ayaw mo Ako na? talaga, Ngayon na. Marcos Kung si Manong resign Chavit, talaga ako Mag-aaway kayo ni Manong Chavit yan pagka inintayan pa yung 2028 election. Pero sa akin, ako natutuwa ako mga partner kasi nakikita natin dito na nakikinig na yung taong bayan. Nagpa-participate na yung taong bayan. At nakikita natin na hindi na naniniwala sa kanila. Dahil yung resulta ng survey nakita natin. 24. Oo. So, Nakita natin. ilang percent ang undecided? 42%. 42% ng undecided. Actually, may 2020. paliwanag yan. Sige. Kasi nung nag-announce daw si Marcos ng mahiya naman kayo, tumaas siya. Baka high siya. High. Mataas. Hindi, tumaas talaga. Akala ko Tumaas. tumaas yung tao. Tapos yung August, nung nakita nilang wala namang nangyayari, doon bumagsak bigla. Okay. Nag-expire. Oo. Oo. Mabuhay. Pero yung banat nila kay BP Sara Duterte, stable lang. Kahit anong banat nila, hindi gumagalaw. Yes. 2 points, 1 point, gano'n lang ang galawan nung kay BP Sara Duterte. Ngayon, sabi nung iba, pinipersuade daw nila ngayon yung Undecided. undecided. Kaya todo-todo ang banat ng mga pink kay BP Sara Duterte. Ang Kaya pala target nila naglabasan yun, ngayon. Undecided. yung undecided. Ang nagkakamali sila, hindi naman nila kalingwahe yun. Kaya in the long run, siguradong babagsak din itong pink. Kasi ang problema, the way they do it is manira kay VP Sara Duterte. Ayaw ng mga Pilipino yan. Yung sisiraan mo yung nasa taas, lalo na alam nila Duterte. Hindi. Kung gusto nilang bumango yung pangalan ng pink, ayusin nila yung pamamahala. Kaya nga sa totoo lang, mas tama pa yung ginagawa ni Lenny ngayon kaysa dun sa mga Nananahimik, kasama niya Oo. na nagko-concentrate lang dito sa Naga. Pag naayos niya Naga, tingnan mo, kusang aangat yan. Hindi, ang ginagawa ng mga pinklawan, magkakasama na sila dyan, si Bayot Palsis, si Llamas, Gidarian. si Hidarian, yung si Mark, yung kaibigan mo.
Kaibigan ni Oli yun. Model. Si Mark at saka yung yung pa-English na kala mo may laman ng utak pero wala naman. Si Si Chris. Esguerra. Si Esguerra. Pero alam mo maganda kay Darian. Maganda siya? Realistic. Realistic kasi sinabi niya mismo, siya at inaamin niya na malakas talaga si Sara. Yung iba in denial eh. Inamin niya malakas talaga si Sara. Yan ang sigaw ng taong bayan ngayon. Talaga naninira ba kay Pacquiao ngayon? That's correct. Tsaka, tama, dugtungan ko yung kay Coach Oli. Ang suggestion ni Darian, magsama-sama yung mga Pinklawan, Dilawan, tsaka Pulawan para tibagin ang mga Sumakay Duterte. sila ng bus, i-drive nila sa bangin para mabawasan lahat. Pero ang teorya ko dito, mga partner, May ano teorya si yan RJ, Bigla ka sumisingit, nakagulat ka. dahil siguro sobrang lakas ni BP Sara, hindi nila kayang labanan ng one-on-one. So, ang mangyayari dyan, nagkampihan yung pula, tsaka pink. Papabagsakin muna nila si BP Sara ngayon, tsaka sila maglalaban. Rabulat. Oo, doon sila Pero kasi alam mo, mali yung style na yan eh. Kasi, ngayon, nasasagot na. Darating yung 2028. Kung aabot pa, darating yung 2028, nasagot na lahat ni BP. Tapos na lahat. Immune na yung tao sa banat sa kanya. Nasagot na yan eh. Nasagot na yan. Kaya pagdating ng 2028, siya, oo. Kaya nga mali yung style na banatan natin yan. Unless katulad nung kay Binay. Yung kay Binay na binanatan simula pa lang. Kasi alam naman natin na talagang may baho dun sa Makati. Oo, madilim. Oo. Hindi totoo naman eh. Sa Davao, Maitim ang budhi talaga. maingat sila dyan eh sa Davao. Wala ka masisilip eh. Kahit anong banat mo ngayon, wala na. May immune Totoo yung yan, tao. Speaking of yung masisilip, kasi kung titingnan mo, sa Ilocos Norte, 2 na naging presidente. Pero tinan mo probinsya nila. Sabi ni Manong Chavit to mas mayaman pa ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. 2 na naging presidente dyan. O sila din ang mga gobernador at kung ano. Pero ang nakakagulat dun yung may pangarap na maging presidente. Oo. Si Ontiveros. Kapal mukha mo. hoy. Grabe yung sa baba, ano? Sa baba siya. 2% ata si pangarap pa lang Rizal yun. Nasa baba na siya. Pagka sinabi niya natatakbo siya, baka tumaas yun. Pwede, pag tumawag siya ng witness. Oo, ayun lang. Pag Mahilig nagbayad, sa witness yun eh. baka nagbayad ng witness. Pero kung ako kung ako ang political advisor ng Dilaw, Tama. hayaan na natin si Sara kasi untouchable na, hindi wala ka na magagawa eh. Ang i-focus nila yung vice president. Tapos hawakan nila yung Congress, pa-impeach nila pag naging presidente. Ang uupo yung vice president. Kasi hindi mo kakayanin si Sara kahit anong baligtad mo ngayon. O sige, pagdating sa vice president, parang ito si Coach Oli, binibigyan ni Coach Oli ng mananalo pa naman si Inday. Baka mamaya, dayain nila ng vice president, maglagay sila ng vice president. Ay, wag niyong pakinggan sinabi ni Coach Oli, ha? Oo, mali yun. Relax lang Hindi, tinutulungan mo na sila eh. Nahawakan na no? Pero vice president, sino bang tumutunog? Kasi presidente, gusto tumakbo niya. Ako Marcoleta or Bongo yan eh. Yan ang O si Rocky, tatlo sila. nakikita mo. Ako si Pastor. Gusto ko si Pastor. Wala. Oo, no? Oo, pwede. Walang lalaban kay Marcoleta kay Bongo. Hindi mo pwedeng wala lalaban. Meron Walang, yan. Sa kabila nga eh. Dito sa Duterte side, sure tayo eh. Sa kabila, sinong vice president ni Sinong vice president ni Mickey Mouse? Alam mo ko lang. Puro wala talaga maisip kung sinong Wala sa kabila eh. Si Torre. Torre? Si Torre din gusto tumakbong presidente. Sorry. Ang problema, baka pati ang Hindi, ano pamilya niya, masasabi di niyo bumoto kay sa kanya. Vice President si Tulfo daw? Si Rapi? Ako, sa tingin niyo? O, ikaw nga? Ako kasi may problema sa clip yan eh. May alam ako sa nangyayari sa community namin. Saan ulitin mo nga? Wait. Vape. So, una, may nakailaman niya. Nung nawala eh. Oy, marami siyang pinakailaman na biglang nawala. Una, yung smuggling PCSO. sibuyas. Nawala. Tapos yung sa PCSO, yung araw-araw may nananalo doon sa loto, linggo-linggo. Saka hindi siya consistent. Yan. Hindi siya consistent eh. Kung malakas na mga kalaban nila si Kalioki. Meron pang isa. Sa vice president, si Vico Soto naman daw. Malabo eh. Bata pa Si yun, Vico, bata pa bata yun. pa eh. Hindi ba pwede? Di ba pwede? Bata pa. Tsaka kaso wala na, nanahimik, sinira na siya ng tito niya. Nanahimik din si Vico, no, maingay siya nung una. tapos Wala biglang na, nawala. sinira nga siya ng tito niya. One Parang hit. si Sandro lang yan, maaga. One Bata hit. pa lang, bulok Di, na. ang One sinasabi hit wonder. nila si Erwin dahil pag si Tulfo tumakbo at natalo, wala na posisyon.
Takbo muna si Tulfo senador, si Erwin anyway kahit matalo, senador pa rin. Kaya bagay. posible, since Tulfo din naman, ang plano nila ay si Erwin. Hindi, si Remulla daw eh. Pero Remulla, pwede John si, Vic. si Erwin. Kasi kaya niya eh, kung nagawa niyang ibendalo, pwede niyang ibenda Comelec. Pwede. Di ba? May punto, may punto. Pero may tanong ako, kuya, mga kuya ko. Ano yan? Di ba, alam naman natin yung comment bias eh. So ngayong 2028 pa, may power pa rin kayo mga Marcos sa comment. Oo, sila yung seating eh. Oo. Ako nun? Kaya kayang-kaya pa rin nilang Manipulate. So babawasan pa rin. manipulahin yan. Pero may power na sa kabila kasi hindi na incumbent eh. Papaltan na eh. Oo. So hindi katulad ng midterm election, malakas talaga yung incumbent president. Ito, magpapalit na eh. So posibleng matakot siya at pati yung mga congressman baka magbibitawan, lilipat-lipat na isa-isa kay BP Pero Sara. presidente kasi mahirap dayahin ng presidente. Kasi kung matatandaan mo, unpopular din si Pangulong Duterte noong 2016. Tinry nilang dayain pero hindi nila kayang dayain pag sobrang laki nung noong boto. Eh alam naman natin si VP Sara, nag-garner siya ng pinakamalaking boto sa history ng eleksyon at 32 million. Eh marami pa diyan yung mga undecided. Nakita yung corruption ngayon. Kung lahat talaga. Pero kuya, linggo papalo ng 51 million eh. History. Oo, palagay ko din. Hindi, kaya ngayon yung panawagan natin na walang power ang Comelec, mandaya, kapag overwhelming talaga yung boto na ibibigay natin kay VP Sara. Ang maano pa dyan, nung panahon ni PRRD, matindi ang kalaban niya. Oo, ang kalaban niya nun Ito, walang kalaban si VP na supposedly Marrojas. matindi ha. Meron pera sana si Romualdez. Pero wala na. Sunog na si Romualdez sa talaga. tao eh. Kasi record ni Sara, kasi usually yan, sa simula, mataas, bumababa, unti-unti. Si Sara, dire-diretso eh. Actually, tumataas pa eh. So, malalim na talaga yung yung kanyang ratings, yung kanyang voting power, malalim. Hindi na matitibag to. Si ano Unless daw? yariin. Yun pala, tatakbong si Kiko Aquino. yung nagrarap Pwede sa, yun. sa daan. Nangingisay nga yun. Nangingisay. Pero pwede sila. Yan, si Aquino tsaka si Kiko Barsaga. Oo. Tandem sila. Dapat magdebate sila. Diba? Magdebate sila. Oo, baka sila. Baka sa Mobile Legend magdebate yun. Oo, sigurado. Pagalingan ng ulti yan. Pag Hindi yun no pun intended kay Kiko Barsaga. Kaya lang kasi pareho sila ng lingwahe. Tsaka Gen Z millennial sila eh. pareho Millennial eh. Gen Z Ay, ba Gen tayo? Z. Millennial. Gen Z Gen tayo Z. eh. Gen Z tayo. Gen Z. Oy, teka, sorry. Gen X ka. Ano ba? Gen X ka, Gen Z kami. Millennial sila, millennials. Millennial ba Oo, sila? millennial sila. Lito Oo. na ako. Ang Gen Z ay... Ganun ako eh. Gen Gen Z, Z. tayo. Mga 29 years old. Uy, Gen X. Sila Coach Oli yun. Mga na yan. Mga ano yan? Dual citizen. Pero mga kuya seryoso, kinakabahan ako para sa vice president eh. Hindi, kasi maganda yung sinasabi ni Coach Oli Kasi kung kung mananalo nga si VP, pero ang Vice President kabila. Tapos nakatanim pa rin yung mga satanas sa Kongreso. Susungkitin niya si kung VP Sara. kung si VP Sara nga, VP pa lang, ini-impeach na nila, lalo na kung Presidente. Pero kuya may tanong ako. Ang dami mo naman tanong. Sana sinabi mo na question and answer pala to. Nung nakarampuan kasi ng post ako, Oo. Duterte, tandem. Oo. Sino kaya pwede sa mga ni Sara? Si Bastina yun. Ano si Basti, bata pa eh. Bata pa si Basta. Siguro Sa si Vice Pulo. President. Pulo. Pulong, pwede rin. Hindi, Hindi maganda, ayaw, hindi ayaw maganda. ni nun eh. Ayaw ng mga Duterte nun eh. Di ba sinabi ko nga sa inyo na ang mga Duterte, may may delikadesa yan eh. Itong nangyaring rally nitong nakaraan. Si Pastor. Tapos na sana yan eh. Tapos na sana yan. May bago na sana tayong presidente. Yes. Kung nangyari lang yung ginawa nung EDSA 2 at saka nung EDSA 1 na yung vice president, ginapang yung mga militar. Kung si Inday Sara walang delikadesa na parang willing siyang mang-agaw ng kapangyarihan, in the first place, ayaw niya naman ito eh. Tapos na Dahil naman. panalo naman sana siyang presidente eh. Kung tumakbo siya eh. Hindi naman talaga siya interesado eh. Pero imagine kung si VP Sara, ginapang niya nung nagrarally nung nakaraan, yung 30, nung 16, November 16. Kung pumunta siya sa Campanginaldo at kinausap tong mga opisyal ng gobyerno na palagay ko naman, waiting lang yung mga yan na may lalapit sa kanila eh. Naghihintay lang talaga. Pero kuya, may theory ako eh. Kala ko may tanong ka na naman Ako eh. na theory ako to Siguro kaya, ako, gulot ako si Momo eh.
sorry alam ko isko kayo eh. Gunot ako siya eh. Pero nilalalo namin si Marcos para malaman ng taong bayan na maglalako pa rin sila. Alam ko ba yun? Hindi mo ba alam? Sinabi, yan yung ano. Kung may mga tulog eh. May mga nakatulog pang Pilipino. Ngayon, nalaman na nila, maglalako So, pa rin. pasalamat pa kami, binoto nyo. Kaya nga yun yung sinasabi yung pagpapalaki. Ako nawa. Kasi anak ni Marcos, si Sandro. Sandro. Last Charis. term na. Last term niya lang. Oo, last term kaya So, nga. nalaman yung kwaho nila eh. So, last na yan. So, wala na Wala makakabalik. nang Marcos, hanggang mamatay na yung lahat. Di ba? Palagay ko, wala Yun na yung din sinasabi kong gusto ko. Ngayon matapang si Charis. Pag hindi na siya congressman, sa kanya hamunin ngayon si Pulong. Ayan. talaga. Drug Eh, test? bahala siya kahit anong hamon. Kaya lang naman siya matapang dahil nakaposisyon eh. Yes. Ako po. Ano naamoy mo kay Sandro? Bakla. Tomboy. 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 Charis eh. Uy, may naanakan raw yan ha. Balita may naanakan raw eh. Uy, chismis. Tao? Di umano yan, ha? Hindi umano, may naanakan raw na. Tsaka hapon pala yan. Tomboy. Hapon pala si Sandro. Hapon. Charis Kawatan. Okay na. Nawalan niyo muna. Hindi kami ready dun ah. Kuya Mano, Sa may susunod naanakan raw. magsabi ka. Hindi na tao naman. Charis Kawatan. Sino nanakan? Hindi ko alam eh. Ay, si yung dating site Bulaga. Ay, Oo sorry. naman, itbus ka ano naman. Hindi ko lang sa Kuya Mano. Marami kasi nagko-comment sa akin na may naanakan na araw ko. Ako ngayon kasi yung kuya, tomboy yan eh. Pwede ba makabuntis pagka... Buntis pa rin yung kay Tomboy. Makakabuntis ba pagka hindi pa Ganun tuloy? lang gamit yan eh. Ano? Ay, Mari lang gamit yan. Pero kaninong anak siya? Kasi may ibang kamukha niya eh. Anak na, yung kamukha niya, yung Bongsa. kamukha niya rin ng Kestas. Gasa. Si Chita eh. Ayun, si Dasa, Nasa. Dasa. Kamukha. Naniniwala ako ron. Kasi si First Lady, mga party goer ng kabataan. Sigurado ka Mga dyan ha, Jack ha, Sir Jack. Kuya Mano. Yan Pero kumakalat mo kasi. anak hindi ka sa anak ni Marcos. Tignan mo yung mukha oh. Alam mo naman. Niya, no? Ito yung mga mukha na... Hindi mo Oo, pagkakatiwalaan. hindi pa niya natatagpuan yung antok. Pinalaki ng tama. Ang sarap ang sarap saktan na walang dahilan eh. Ano bakla? Bakit ba ayaw nilang natutulog? Ang sarap-sarap matulog kaya. ka ha? Hindi, kumaka. Pero hawig sila ni FLM, ha? Oo nga, may hawig. Yung mata. Oo naman, nanay niya Baka yun yung eh. tatay niya. Ay, ala ko. Hindi First Lady. Oh. First Lady Marcos. Yung kamukha. FLM, oh. Ay, yung kulay at ay. Kulay tayo. Kulay yun eh. Kulay at Baka kulay sila ni Marcos na. Ako na nga. RJ, last message. Yun na yun. Yun na yun. Oy! Wala. Yun na yun. Yun na. Oh, last message na. Oh, ikaw, Judea. Sa akin, okay na yun. Huwag na tayo magpapaniwala dyan. No? Sa mga kasinungalingan nila kasi alam naman natin na propaganda yan. Biruin mo, yung pinakamagaling na presidente, sisiraan nila. Nasaan? So, of course, wala maniniwala doon na yung presidente na nagbigay sa atin ng maayos, patahimik na buhay, sisiraan nila. Niramdaman ng taong bayan yan eh. Hindi papayag ang taong bayan na siraan yung taong nagkapagbigay sa kanilang katahimikan at kapayapaan. Iboto natin ang matitino at ipaglaban natin ang bansang Pilipinas. Oh, sumali kayo ha. Last message ko, sumali kayo dun sa padagdag Noche Buena ni Banat Bay ha. Oo, baka sakali. Pwede naman gumawa tayo nun sa sarili-sariling channel. No? Hindi, ako meron din ako eh. Mamimigay din ako ng dagdag. 1,000 lang. 1,000. 1,000. O sa isang araw. Hindi, 1,000 sa 20 Banateros. Bibigay tayo ng dagdag. Kasi Galante. yung 500, dagdagan natin ng 1,000. No, 1,500, pwede na. Pwede na. Di ba? Oo. Kanya-kanya na lang. Ikaw, Jay, 500K yung ibibigay mo? Hey, boy. 500K ang alin. Sa Noche Buena nila? Sa Oo, mga mga Banateros? Banateros. Kayang-kaya nyo na yun. Hindi ako, ang ginagawa ko ngayon yung hamon de bola. Oh. Ano yun? Yun ang binibigay ko sa mga... Kung sino yung Ayun, makakasalo. Ang Sino yung yaman. makakita? Hindi, mura lang naman yun. Diba, ang ganda, no? Hamon di bola. Simple Yun. lang, At least kasi may mga kababayan tayo na hindi pa nakakatingin nun, lalo na yung mga Jay, mahirap. hindi pa At least, nakakatingin. Patagagalante ng Banateros, no? hindi na. Siyempre bumabalik yan. Ang titikman ni Jay, bola-bola pa lang. Wala pa yung hamon. puro bola. Oo. Antayin nyo yung May ano. meron kaming relief ni Boss Dada. Ay, sa ano yan? Sa Japan. Japan. ata yan, no? Oo. Uy, Oy, meron kaming magkita-kita relief tayo ano ha. dyan. Yung mga Banateros dyan sa Japan. Pupunta si Banat Bay doon. Abangan nyo kami dyan, ha? Abangan nyo kami sa Japan. Ito muna last message para matapos ito. Hindi pa kayo, tagal nyo mag-last message.
abangan nyo lang dahil magkakaroon pa ng napakaraming fake news kay VP Sara Duterte. Nag-announce naman na si Heydarian. Oo, nag-announce siya na dapat daw mag-unite na sila. So, expect more fake news na lalabas kay VP Sara Duterte. Dahil nawiwindang na sila kasi kahit anong gawin nila, hindi bumagsak si VP Sara Duterte. Yung lahat ng kandidato na iba, bumagsak pababa ng pababa. Si VP lang ang hindi. Kaya sabi na nanawagan sila na mag-unite daw sila para siraan si VP. Yun lang ang, yun lang ang kanilang motibo. Hindi nila motibo yung maayos yung bansa, hindi nila motibo maayos yung korupsyon. Sa kanila, kailangan lahat mag-fall doon sa direksyon na siraan si VP Sara. Kaya dapat tayo maging vigilant pagdating diyan. Tama. Yun. Ito naman. Para naman sa ating Christmas countdown. 19 days na lang, mga kapartner, at Pasko na. Lapit na, oh. Ang tanda ko na, 32 na ako. Uy, 32? Parang guluwahan mo ng 5. Parang maaga ka na bulok ka. Samahan niyo sa akin. 32 ka lang? Batiin natin si Pastor, ha? Ay, Pastor, happy birthday sa'yo. We Ay, wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Maraming salamat po. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you. At dito nagtatapos ang ating programang Vox Populi. Ngayong gabi ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan, kung saan maririnig at mapapahalagaan ang tinig ng bawat Pilipino. Abangan ang susunod nating talakayan at samahan kami tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses sa tunay. Si Ate Neneng. Neneng, papunta na kami. On the way. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. This is SMNI News Channel. Truth that matters.